Hi guys! Naniwala ba kayo na wala sa edad ang pagiging mature o immature? Sa tingin nyo, alin ang maganda o mas masarap kasama? Ang taong mature o isip bata? Bakit mahalaga na malaman natin kung ang isang taong sasamahan natin ay mature or immature? At ano ang impact nito sa buhay natin? Paano ba natin malalaman kung ang isang tao ay matured enough or immature? Sa video na ito, pag-usapan natin yan at himayin natin ang mga ito upang malaman at maintindihan natin nang sa ganon ay malaman natin ang kahalagahan nito sa buhay natin, kung ano ang impact ng mga ito sa buhay natin. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo, pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pakisoyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and ideas upang dagdag kaalaman sa iba. At i-share dahil sharing is caring. Welcome back to Nudsham TV 1. This is CJ, a content maker. At ngayon, ipagpatuloy natin. Alam nyo guys, based on my observation na wala sa edad ang pagiging mature ng isang tao pagdating sa pag-iisip or the way they handle or manage their lives. Marami akong nakikita o naging kakilala o kaibigan na bata pa, like 5 years old and above, pero napaka-matured na mag-isip. Matured na pagdating sa mga gawaing bahay, matured na pagdating sa usaping buhay-buhay, at kung paano mangarap para sa magandang kinabukasan. Kung paano i-manage ang mga obligasyon sa buhay. Sa napakabatang edad ay alam na nila ang realidad sa buhay. Karamihan sa taong maaga nag-mature ay sila yung mga taong nagmula sa hirap na pamilya, kaya maagang namulat sa realidad ng mundo. Napansin nyo ba na yung mga taong nagmula sa broken family, mga bata na hindi binibaby, at mga taong nagmula sa mahirap na pamilya ay sila yung mga wais, masipag at madiskarte na harapin ang mga hamon sa buhay, maagang namulat sa katotohanan? May mga nakikita o nakikilala din ako ng mga adult na, or in other term, matanda na, yung tipong 25 and above na. Minsan pa nga nasa 40s na, pero napaka-immature pa rin pagdating sa mga obligasyon o desisyon sa buhay. And even when it comes to socializing ay napaka-immature nila. At marami ang nagsasabi na mas masarap o mas maganda kasama ang taong matured enough na dahil magaling itong makisama, mag-adjust at open-minded sa mga bagay-bagay or any aspects of life. Sila yung mga taong hindi basta-basta nanghuhusga ng walang basihan dahil malawak ang pangunawa. Sa buhay natin, napakahalaga na malaman natin kung anong klaseng tao ang sasamahan natin upang makasiguro tayo kung paano makipag-socialize sa kanila, kung paano natin i-handle, kung paano tayo mag-adjust habang kasama sila upang walang magiging problema. Minsan din kasi, kung ang taong immature ang makakasama natin ay naging daan pa upang tayo mapahamak. That is proven and tested. Ang tanong, paano natin malalaman na matured enough o hindi pa ang isang tao na sasamahan natin? Una, not react to everything. Maturity is when you realized that even if you know or you can notice everything, you can still choose to not react to everything. Diba? Piliin nating mag-react sa mga bagay-bagay na worth it. Sabi nga diba, huwag maging mababaw. Hindi lahat ng tao o bagay ay deserve sa ating atensyon. Minsan, mas nakakabuti na piliin nating manahimik para sa ikabubuti natin o sa nakararami. Minsan, kahit alam natin, huwag tayong makisawsaw kung hindi ka kasali o kailangan. Huwag ka basta-basta magsalita kung hindi hinihingi ang opinyon mo. Iwasan ang maging pabida o bida-bida.
dahil magmukha tayong maligalig o palengkera. Number 2, open-minded. Yes, maturity is when you become more open-minded. Sabi ko nga kanina na maturity doesn't come with age. It comes with the acceptance of responsibility. Malalaman mo talaga na matured enough ang isang tao kapag malawak ang pangunawa. Hindi basta-basta nang huhusga sa kapwa. Tinitimbang muna ang mga pangyayari o bagay-bagay bago mag-conclude. At syempre, kaakibat doon ang pagiging responsable. Number 3, disagree with respect. True, maturity is when you realize you can disagree with people without disrespecting. You realize you can disagree with people without raising your voice. May mga times na hindi tayo pabor sa sinasabi ng isang tao, pero hindi ibig sabihin na hindi mo na siya nire-respeto. Nandoon pa rin yung respeto mo sa kanya kahit magkaiba kayo ng pananaw o saloobin. Ganoon mag-isip ang taong mature or totoong mature o hamto nga panghuna-huna kung sa Bisaya na termino. At kahit hindi mo gusto ang mga sinasabi niya ay hindi ka magagalit agad. Ang totoong matured mag-isip ay mananatiling kalmado sa kabila ng pagkakaiba ng sentimento o gusto. Number 4, hindi mapanira. Maturity is when you're talking about ideas instead of people. Ang taong matured ang pag-iisip ay mas inuunang pag-usapan ang mga ideas na makakabuti para sa buhay-buhay. Mas pinipiling pag-usapan ang mga bagay o ideya na magpapaasenso sa buhay imbis na pag-usapan ang buhay ng kapitbahay o isang tao. Ang taong matured mag-isip ay madalas puro magagandang topic ang pinag-uusapan o lumalabas sa bibig, gaya ng kung paano umaasenso na hindi nakakaagrabyado ng tao, mga ideya para sa future imbis na manira ng kapwa, mga topic na positive instead of negativity. Number 5, pasensyoso. Ang taong matured ang pag-iisip ay mahaba ang pasensya sa kabila ng mga hamon or during tough situations. Mas inuuna nilang mag-isip ng solusyon sa problema imbis na magreklamo agad. Ang taong mature ay mahaba ang pasensya pagdating sa anumang hindi pagkakaunawaan. Mananatiling kalmado at nag-iisip ng solusyon imbis na makipag-argumento. Mas pinipili nilang manahimik, pagkaharap o kausap ang taong sarado ang isip o hindi marunong tumanggap ng suggestion. Number 6, have a long-term goals. Ang taong mature ay mayroong mga tunguhin sa buhay. Iniisip niya ang future o mga bagay na makakabuti para sa kinabukasan. Hindi yung panandalian lamang. Hinuhubog niya ang kanyang kaalaman o karunungan para sa mga pangarap o tunguhin sa buhay. Mas pinapahalagahan niya ang mga bagay na mas makakabuti para sa pangmatagalang kapakinabangan kaysa mga bagay na panandalian lamang. Iniisip niya ang mga consequences bago magdesisyon, kung ito ba ay makakabuti o magdala sa kapahamakan. Isang realistic na tao at hindi nabubuhay sa imagination at puro pangarap lamang. Gumagawa siya ng hakbang upang maisakatuparan ang mga pangarap, hindi umaasa sa swerte at tulong ng iba. Ganoon ang taong matured. So guys, sana naliwanagan tayo sa topic natin ngayon. Thank you and until next video.